Does the House have the authority to detain a resource person held in contempt? And can they be placed anywhere according to the rules? Yes. Yes, the House can. Yes, the House has authority. And yes, the House has power to do so for as long as it is following the rules as approved by Congress. So yes, nasa kapangyarihan po namin yon. At nakita nyo naman sa maraming mga hearings na ginagawa ng ating Kamara, maging sa iba't ibang mga committees, the contempt power has been exercised many times. But for as long as we follow the requirements of the law. Thank you. Melalis Moras from PTV4. You're recognized. Hi, good noon po mga Kongs. Hingin ko lang po yung reaksyon nyo. Nagkaroon po ng bagong survey na inilabas ang Tangere Survey about sa satisfaction and trust ratings ng top government officials. Si President Marcos ay tumaas ng yung satisfaction na ng 46.4% at yung trust ratings na tumaas din ng 58.8% na. Si Vice President Sara Duterte bumaba po 48.7% yung satisfaction rating and yung trust rating 56.8%. Si Speaker Romualdez, tumaas din yung survey, yung satisfaction and trust ratings ng sa 46.3% at 56.4%. Maging yung survey yung ratings ni Senate President Francis Escudero at Chief Justice Alexander Gesmundo, tumaas din po. Ano pong masasabi nyo rito? I'm satisfied. Hindi, sa mga, nakita ko yan kaninang umaga actually habang nagbe-breakfast ako. Very much welcome po. Kasi ang mga ganyang surveys naman po ay tools lang po kung paano mo i-improve yung the way you work, the way you do public service nung ginagawa natin. So, ako, personal reaction ko, dapat i-welcome talaga kung ano man yung mga resulta na yan at gamitin as parang grading system. Parang sa classroom, meron kang grade. Diba? O, kung delikado ka sa grado mo ngayon, kailangan mag-improve ka sa mga susunod na buwan. Thank you. Well, from my point of view, I think it only means one thing. Performance will always beat politics. So the more that you work, the more that you do your work, the harder that you work, and the better that you perform your duties, the Filipino people will recognize this, and the Filipino people will respond to this positively. Nakita naman natin itong nakalipas na mga buwan, yung ikot ng ating Pangulo sa iba't ibang probinsya, sa paghahatid ng tulong, sa pag-a-address ng mga issues na hinaharap ng ating bansa. And of course, when it comes to the work of Speaker Martin Romualdez, we have seen the same, how do you say it, degree in dedication sa mga ikot po ng mga BPSF, sa paghahatid po ng mga tulong sa mga nangangailangan. At ngayon, dumadaan tayo sa budget process. And this is a collective effort, of course, of the 19th Congress. And I'm happy for the numbers that they have received. And I hope this will further inspire the administration to work harder, because the Filipino people need people who are serious and who are willing to work for the Filipino people. Well, congratulations kay President BBM. Congratulations kay Speaker. Nakikita naman kasi talaga natin yung kanilang kasipagan at talagang hinaharap nila head-on yung problema ng ating bayan. Hindi sila nagtatago, hindi sila umiiwas, at talagang ginagampanan nila yung tungkulin sa ating mamamayan. Talagang napakasipag ng kanilang pag-iikot. Talagang gusto nilang makita, makausap lahat ng sektor ng ating mamamayan, lalong-lalo na yung sa ating mga kababayan sa Mindanao, ating mga kababayan sa Kabisayaan, talagang pinupuntahan nila. So talagang hindi na tayo magtataka kung nakikita at nararamdaman ng ating mamamayan yung trabahong ipinapakita
ni President BBM at ni Speaker Martin Romualdez. Thank you. Last question for today, Marian Enriquez from Channel 5. Sige. Pero si Gab muna, kasi medyo related kay VP yung tanong niya. DSJJ, kanina kasi nabanggit nyo na parang nini-imagine nyo kung ano mangyayari kung hindi rin pupunta si VP Sara at DepEd Secretary pa siya. Maraming maapektuhan. So tingin nyo, sir, buti na lang talaga nag-resign siya? Well, hindi ko sinabi na buti na lang nag-resign siya. Ang iniisip ko lang kasi, syempre kung ito yung ugali niya bilang OVP, tapos assuming na hindi siya nag-resign, di ano nangyari sa budget ng DepEd? 1 milyon na teachers yata ang umaasa sa DepEd budget. At saka hindi lang yung mga teachers, yung mga bata, yung mga paaralan, yung mga magulang na umaasa sa maayos na edukasyon, di ba? So, I mean, that was the point that I was trying to make, because at that time she was holding 2 positions and very important. So sana ito naman ay posisyon na ipinagkatiwala sa kanya. Posisyon na binanggit mo nga kanina, 32 million ang nagluklok sa kanya doon. Di sana yun ang magsilbing tuntungan niya para gawin yung trabaho, di ba? Humarap, magpaliwanag, pumunta dito. At kung hindi siya natutuwa, di marami pa namang paraan, di ba? This is just, part of the democratic process that everybody has to go through. Now, sometimes the process is difficult, sometimes the process is uncomfortable, but ganun po talaga yun di ba? Hindi naman natin maiiwasan yun dahil lahat tayo ay halal na opisyal ng ating bayan. Buti na lang at si Secretary Angara na yung Secretary ng Department of Education, dahil nakita naman talaga natin yung pagbulusok pababa, yung kalidad ng edukasyon, lalong-lalo na yung ang may hawak pa ng Department of Education, si VP Sara pa. Nakita naman natin yung pagbaba ng kalidad ng edukasyon nung siya pa yung namumuno sa Department of Education. So buti na lang at si Secretary Angara na yung namumuno sa DepEd ngayong panahon na ito. To add lang, this is nothing personal para sa pagkakaintindi po ng taong bayan. This is not even a question on for her as a secretary, as the vice president. For me, ang totality po lahat nito, this is a question of leadership. Can you lead the department? Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. So kung may problema ka bilang leader, paano yung mga umaasa sa'yo, saka nasa likod mo? So it's a leadership problem and a leadership question. Thank you.